Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, "Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin, sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubkubin at gigipitin sa magkakabila-bila. Wawasakin ka nila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog, at ni isang bato'y wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po? Okay. Salamat sa Diyos. Tayo po ay nasa pagmimisa natin ng nobinaryo para sa paghahanda ng kapistahan ng Mahal na Birhen na Miraculous Medal. At sa atin pong narinig na mga pahayag, ng mga salita ng Diyos, lalo tigit sa Ebanghelyo, narinig natin ang ilang mga pagkakataon na nagpapahiwatig ng labis na kalungkutan ni Jesus. Sabi dito na halos napaiyak si Jesus na makita niya ang lungsod ng Jerusalem. Sabihin niyo nga po, Jerusalem. Ang Jerusalem, ang kahulugan nito sa Tagalog ay kapayapaan, lungsod ng kapayapaan. At sa kasaysayan po, sa kwento, napakaraming bansa, napakaraming away ang nangyari. Gustong sakupin ang bayang Israel, lalo tigit itong templo na kung saan ay naroroon sa Jerusalem. At sa pangitain o propesiya na sinabi ni Jesus, ito ay kukubkubin, gigipitin, at walang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. At nangyari po ito sa kasaysayan po ng bansang Israel. Nangyari kung kaya ngayon ang nakikita na lang natin kapag nagpipilgrimage yung mga tao po doon, yung wall na lang, na wala na yung templo. Yung templo na napakaganda, yung templo na punong-puno ng mga mamahaling bato na talagang pinupuntahan nito kasi mahalaga sa mga Israelita, lalo tigit sa mga Hudyo, ang templo dahil tinuturing nila itong tagpuan ng Diyos at ng tao. At dito po nagaganap yung pag-aalay ng mga hain para sa Diyos. Kung kaya ganun na lang yung kanila pong pagpapahalaga sa templong ito na nandoon sa Jerusalem. Pero dumating yung panahon na nilusob ulit, wantosawa, kahit nga ngayon, sa kasaysayan natin, hindi pa rin natitigil at gusto pa rin talagang sakupin ng Israel. Pero magandang makita natin yung pagtangis ni Jesus at yung sinasabi niyang, kung nalalaman niyo lang ang araw, o kung nalalaman niyo lang kung ano talaga ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Sabihin niyo nga po ulit, kapayapaan. Pero yun, Jerusalem, kapayapaan, pero yung irony, kapayapaan, pero patuloy na naghahanap ang mga tao ng kapayapaan. Yan, labis yung pagkalungkutan na nararamdaman ni Jesus dahil nga po, gaya ng nasabi ko kanina, na iba na kasi yung inaasahan niyang makita dito sa templo. Kasi kapag pumunta ka ng templo, supposedly maranasan ng tao ang kapayapaan. Kasi doon, naibibigay ang
kapatawaran. Para bang naipapaalam sa mga tao na tinatanggap ng Diyos ang inyong hain, tinatanggap ng Diyos ang inyong pagsisisi, pinatatawad na kayo. Kaya kapag paalis na sa Jerusalem, dala-dala nila, baon-baon nila yung kapayapaan sa kanilang mga puso, sa kanilang pagkatao. O ngayon, bakit nalungkot si Jesus? Bakit nasabi yon? Kasi lahat marahil naiwan na lang sa ritual. Lahat naiwan na lang sa mga tradisyon, sa mga gawain. Kasi nung dumating si Jesus, hindi nila pinansin. Hindi nila tinanggap si Jesus. Siya yung inihintay-hintay nila, no, ng mga Hudyo na magpasa hanggang ngayon, hindi pa nila matanggap-tanggap na si Jesus ang Mesiyas. Ganito pala yung parang mensahe. Maaari makuha natin mensahe. Tanungin nyo nga po yung katabi ninyo, gusto nyo ba ng kapayapaan? Uy, ayaw nyo naman pala eh. Diba? Gusto natin ng kapayapaan. Ang sikreto, o ang pinakasusi para magkaroon tayo ng kapayapaan, tanggapin mo sa Jesus. Kaya ang mahal na Birhen, bakit napaka-peaceful? Bakit napaka-payapa? Pinili siyang maging ina ng Diyos, no? Pinagkalooban siya ng ganitong misyon na napakabigat, pero nanatili siya sa kanyang katayuan na kabilang sa mga aba. Mahirap. Pero kahit mahirap, mayroon siyang kapayapaan. Dahil unang-una, sumakanya si Jesus. Nasa kanyang buong pagkatao, tinanggap niya si Jesus. Wala siyang korona, wala siyang mga diamante. Tayo lang naman ang naglalagay sa mga imahe ng mga kung ano-ano, no? Pero wala siyang kaharian. Kahit na reyna, pero hindi dito yung kanyang luklukan. Pero naging tagapagdala din ng kapayapaan. At wala siyang ibang sinasabi, wala siyang ibang ipinapakilala, kahit na makailang beses siyang mag-aparisyon, laging ang kanyang daladala ay ang kapayapaan. Sabihin nyo nga ulit, kapayapaan. Sino ba yung kapayapaan? Si Kristo pa rin. Ngayon po, sa susunod na linggo sa linggo, Christ the King. Tinatanggap ba natin at tatanggapin na ba natin si Kristo bilang hari ng buhay natin? Sa susunod na linggo, paghahandaan natin ang pagdiriwang ng kanyang pagsilang. Siya ba talaga ang ating pinaghahandaan? Hanggat hindi natin tinatanggap si Kristo sa buhay natin, hindi natin mararanasan yung kapayapaan na hinahanap natin. Sabi nga ni Kristo, no? Sana marinig natin ito, no? Kung alam mo lang, no? Pwede kasi maging personal na sinasabi sa iyo ngayong araw na ito. Kung alam mo lang kung ano ang magdudulot sa iyo ng kapayapaan. Matanong ko nga po, natanggap nyo ng 13-month pay? Ha? Di ba? Kaya pala wala kayong kapayapaan sa mukha ninyo. Natanggap nyo na pala eh. Ay bakit wala pa rin kapayapaan? 14? Sosyal. Dire, may 14. Tapos hindi ka pa makuha maging masaya. Pambihira ka. Ang sarap niyong pektusan. Bakit ang lungkot-lungkot nyo? Puro utang. Bakit nagkautang? Kasi ang dami nating ina-acquire o binibili na inakala mong makakapagdulot ng kapayapaan sa buhay mo. Yung iba, no? Ang saya-saya nung matanggap yung 13 month. Ngayon, naghihintay sa 14.
Pero nung pagkatanggap ng 13 month, anong binili? Bagong cellphone. Ay naubos agad. So, hindi sa pera. Kahit anong yaman ng isang tao, kapag hindi mo tinanggap si Kristo, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Yung kilala natin sa lipunan, sa social media na mayayaman, akala nyo ba may kapayapaan yan? Yun lang mga yumaman na pero nagpapatuloy na kilalanin si Jesus bilang hari. Yun ang may tunay na kapayapaan. At wag mo rin isipin, mahirap ako kaya malungkot ang buhay namin. Hindi yun dahilan. Kung gusto natin talagang maging mapayapa, magkaroon ng kapayapaan, si Kristo ang susi, si Kristo ang sagot. Sana po makapagsimba kayo bukas. Kasi bukas malalaman din ninyo, kailangan natin alisin lahat ng inaakala nating nakakapagdulot ng ligaya sa atin. Yung mismo, minsan kahit tao, minsan kahit yung relasyon o karelasyon na hindi tumutugma, kailangan mong alisin kung gusto mong magkaroon ng kapayapaan. Kung hindi nyo aalisin, hindi natin pagsusumikapang mawala lahat ng mga inaakala nating makakapagpasaya, isang araw magugulat ka, kasama ka na sa loob. Hindi ka na empleyado, pasyente ka na. Gusto nyo bang maging pasyente? Ha? Kalma lang. Relax lang. Kasi parang mas peaceful pa sila doon sa loob. Sa atin dito na nasa labas, na ang dami nating problema. Pati ilong pinoproblema, pati kilay pinoproblema, lahat pinoproblema. Mas mapayapa sila doon, wala nang problema. Ikaw ang dami mong problema na hindi mo naman dapat pinoproblema. Kaya nga, sabi ni Kristo ulit, kung alam mo lang talaga ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. At patuloy natin pasalamatan ang mahal na Birhen, ang tinatawag natin Miraculous Medal, na patuloy na nagdadala din ng grasya para nang sa ganon ay maakay tayo patungo kay Kristo na magdudulot talaga sa atin ng kapayapaan. Sabihin nyo nga po ulit, kapayapaan. Magsitayo ang lahat.